Lulit pa.
Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Isama po natin sa ating panalangin para sa misang ito ang kapayapaan ng kaluluwa ni na Ervin Reydanas, Emelita Garcia, Catalino Sarmiento Sr., Leonardo Chantenco, Adelaida Pangan, Jose Macalino at John Constantine Cordon. Ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, ipinakikilala sa atin si Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbyento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaaalala naman ngayon sa atin na ang panahong iyon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang misyon ng paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin nila. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayong lahat. Tayo po'y magsimula sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, atin pong aminin ang ating kasalanan. Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanang aming gabay habang naglalakbay sa buhay patungo sa langit. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang tunay na buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at paawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlan ang aming mga pinagkakaabalahanan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan upang kami ay kaniyang makapili. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaniningan ng Diyos.
Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangang hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na waring nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran, at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kanininan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiaw. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong likod? Dakila nga ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay aning pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananalangin ko sa inyo ay kasing laki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinidalangin ko sa Diyos na mag-iba yung inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakakilala at malawak na pag-unawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote. Nang panahon iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kaniya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, "Pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda niyong daraan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok, tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako, at makikita ng lahat ang tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noon pong ako'y nakadestino sa San Marcelino between 2001 and 2006. No? Yan, purong isang matandang babae. No? Meron siyang mga anak na puro matandang dalaga na rin. Yan naman katandang dalaga. Sabi ng isang anak, "Nay, lipat na po tayo ng lugar. Delikado po dito." Bakit delikado? Kasi yung lugar nila malapit sa ilog na kung saan umaagos yung lahar. Kung hindi kayo pamilyar sa lahar, ito po yung pinaghalong tubig ng ulan, pagtag-ulan, at saka yung mga ibinugan ng bundok pinatubo ng bulkan. No? Ibinugan ng bulkan ng mga debris, buhangin, sunod na bato, at kung ano na pa. Pag naghalo po yan, nagiging parang putik na aagos mula sa bundok. At doon po sa Marcelino, natabunan po yung ilang baryo. Ang taas ng tapon ay halos 3/4 o 1/2 ng isang puno ng nyog. No? Kaya may mga ganun na po nangyari. At itong bahay nila ay susunod na bahay yung lugar nila. Kaya nung panahon na yun, tuloy pa rin po ang lahar kahit lagpas ng 10 years. Kaya sabi ng anak, "Lipat na po tayo." Sabi ng nanay nila, "Dito ako pinanganak, dito ako lumaki, dito ako mamamatay." Sabi ganun. "Hindi ako aalis dito." Di ba? Doon sa bagay, marami po mga taong ganun, ayaw iwanan ang kung saan ka isnilang o kaya kung saan ka lumaki. No? Napipilitan nga lang mag-abroad dahil sa hirap ng buhay. Pero totoo, ayaw mo mapunta sa ibang lugar. Yun yung kondisyon niya. No? Kung sa ganong sitwasyon ay ayaw ng taong maalis sa kanyang lugar na kinalakhan sapagkat naroon na yung feeling niya ng security, magandang lugar, meron ka ng bahay na tirahan. Ano naman kaya ang pakiramdam ng mga Israelita na sinasalaysay sa atin sa unang pagbasa? Bago po itong unang pagbasa mula kay Propeta Baruch, ano po yung nangyari? Ang Israel po, lalo ang Jerusalem, natalo po ng malaking imperyo, ang Babylonia. Kaya nawasak ang Israel, lalo ang Jerusalem, yung siyudad na sentro at kapital nito. No? At yung mga Israelita, ang ginawa ng mga Babylonians, ng kanilang emperador, pinatapon sila, inalis sa Jerusalem, sa Israel, at dinala sa Babylonia. So wala kang sariling bahay, wala kang sariling lupa, wala kang maari-arian. Tapos nagkaiba-iba siguro yung mga kakila, bahay mo, wala, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay nila, malungkot ang buhay nila.
habang sila nasa Babylonia. Ito po yung nangyari ng mga by the year 586 before Christian era. So bago po sinilang si Kristo, 586 years before that ang nangyari pagkatapon sa kanila sa Babylonia. At nanatili ito for 47 years hanggang 538. No? Kaya yung mga Israelita, hanggang na lang kanilang lungkot sa aklat ni Propeta Isaias, meron silang awit ng sabi niya. At yung awit na ito, ginawa kong kanta. Noong ako po'y teenager, kinakanta pa po ito dahil yung panahon doon ng mga Vietnam War, panahon ng mga iba't ibang klaseng mga grabe nangyayari sa mundo. Ito po yung tono, pero minamalat po ako eh. By the waters of Babylon, I sat there and wept for the Zion. We remember thee, remember the Zion. Pati yung tono ng kanta, talagang malungkot, lament, no? pag talagang pagtangis. Ang umaawit po eksena, nasa tabis ng ilog o dagat ng malapit sa Babylonia, at natatanaw niya yung bayang Israel. At lungkot na lungkot siya. Tagal na lang sa Babylonia, hindi sila makalis, naghahangad silang balik na muli sa Israel. No? Yung Zion po, yun po yung Israel. Yun po yung kanilang bayan, Zion. Kaya naaalala nila yun. For a long, long time, yung po awit nila ay sa Propeta Isaias. Kaya grabe po yung kanilang kondisyon. Kaya naghihintay sila ng gagawin ng Diyos para sa kanila. At heto na nga po ang katugunan ng Diyos. Yung pong ating narinig na unang pagbasa. Ano po sabi ni Propeta Baruch, sabi niya, ito by year 538 na sabi niya, Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kaniyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Yun po yung sabi sa Baruch. Bakit? By year 538, yung pinakahari, yung emperador ng Babylonia, si Cyrus, naglabas po sa isang dekreto na ang mga Israelita ay pababalikin na sa kanilang sariling bayan sa Israel. Kaya sabi ni Baruch, sabi ng Diyos, makita ni Baruch sa mga Israel, mawawala na yung kalungkutan. Yung lambong, para po yung belong itim, di ba? Pagka nagluluksa, di ba? Nakistong itim ng mga Ilocano po, ganyan, kahit lalaki nakabelong itim, habang nagluluksa, no? Alisin mo na yan, huwag ka na magluksa, sapagkat meron ng sa katubo ng iniiyak mo ng matagal, babalik ka na sa sarili mong bayan. At pagbalik mo roon, ang Jerusalem, ang Israel, ay magkakaroon ng kaningningan, puputungan ng kaningningan ng Diyos. So ito yung nangyari. Kaya sila po'y nakabalik sa Jerusalem. Ano mangyari sa Jerusalem? Kapayapaang bunga ng katwiran, karangalan ng pagiging makadiyos. Ito po yung mangyayari, magkaroon po ng kapayapaan na bunga ng tamang katwiran ng Diyos at karangalan. Kaya sa Jerusalem, titipunin ng Diyos ang lahat ng napagkalap ng mga Israelita. Sa Jerusalem, yung mga taong ito ipupuspusin ng kadakilaan ng Diyos. Sa Jerusalem, ang mga taong ito ay lililiman ng mababangong puno. Nakaamoy na ba kayo ng mababangong puno? Yan, sabi ba? May mga ng puno mabango eh. Isa po dyan yung tunay na pine tree. Tunay na pine tree, mabango po yun. Tapos meron din pong isang puno na napakabango sa Israel, yung cedar. No? Kaya pagka ang puno sa paligid ng bahay mo mababango, mabango ang pakiramdam mo. Parang sinasabi ng Diyos na pababanguhin ko ang bayang Israel. Halimuya kayo at maaamoy ng lahat sa ibang paligid ang inyong kabanguhan at liliwanagan kayo ng walang hanggang kaningningan ng Diyos. By 538, nakabalik na sila dahil nga sa dekreto ni Cyrus. Pero from 538 hanggang year 67 before Christ, no? Before Christ, bago naman 67 years bago naman si Kristo, mula 538 hanggang 67.
Nasa Israel na po sila. Naitayo na nila yung templo. Nagagamit na nila yung templo na siyang sagisag ng presensya ng Diyos. Maayos ng kanilang pamumuhay. Pero by year 67, nilusob sila ng mga Romano. Kinubkob ang bayang Israel, ang Jerusalem, at sinakop nila. So, yung sinasabing kaningningan, natataglay niya, nawala. Kaya muli, naroon ang mga pag-asang, Panginoon, o Panginoon, nasa ng pangako mong kapayapaan na nagmumula sa katuwiran? Nasa na ang pangako mong kadakilaang ipuputong sa amin? Ngayon kami lugmok na naman sa pamamagitan ng isang malaking imperyo. Yan yung tanong na sa Panginoong Diyos. No? Yan ang sa Panginoong Diyos. Pero hindi na wala ang pangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang talagang mag-aalis sila sa kanilang kapamakan at pagkakaapi. Hindi. Nangangako uli ang Diyos. No? At yun nga, by year 01, si Kristo ay nagkatawang tao. Isinilang si Jesus. No? Kaya nga, bago dumating si Jesus, narinig po natin yung mabuting balita, si Juan Bautista. Pero anong introduction po ng gospel? Ano po sabi sa gospel? Nagkasabi sa ating talaga sila ay nasakop ng mga Romano. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarca sa Galilea. Si Felipe sa lupain ng Turea at Triconete at iba pa. Yung pong si Pilato, si Herodes, si Tiberio, si Felipe, hindi po yan mga Israelita. Hindi po yan mga Hudyo. Mga Romano po yan. Mga pagano na itinakdang mamumuno sa bayang Israel. Kaya sakop sila. Sila'y muling naging aba. Kaya nung dumating si Jesus, sakop sila. Ang nangyari lang po naman ni Jesus, nakipagkasundo yung mga leader ng relihiyon nila Jesus na pabayaan silang mamuno sa locality. No? Yung mga saserdote, basta ang kasundo lang, huwag gagawa ng gulo. Walang rebellion. Yan ang kasunduan. Pero sa ganong sitwasyon, dumating una si Juan Bautista, parihandang daraan ng tagapagligtas si Jesus. Dumating sila. Pero kay Jesus ba, dumating ba talaga yung kapayapaang bunga ng katawiran? Kay Jesus ba, dumating ba talaga yung ningning ng koronang ipapatong sa Jerusalem? By the year 60, 30 years matapos na si Jesus ay mamatay at muling nabuhay. Matapos na may mga sumampalataya kay Jesus, yung templo na siyang ipinagmamalaki ng mga Hudyong presensya ng Diyos. Alam niyo ba yun? Diba? Sa templo po kasi, nandun po yung kabanantipan. Sa loob ng kabanantipan, nandun po yung 2 batong pinaglalagyan, inukita ng 10 utos ng Diyos. At ang paniniwala mo, Diyos, kung saan nandun yung 2 batong yung nandun ng Diyos. Kaya sa templo nakalagay po yun. Kaya ang templo ay sagisag ng presensya ng Diyos. At ang itang presensya ng Diyos. Kaya taon-taon po patay mga Hudyo doon sa Jerusalem para dumaan sa templo. Pero by year 60, wasak na yung templo. Wasak na. Bakit? Kasi may mga Hudyo, may mga Israelitang nagrebelde. Ba't siya nagrebelde? Karamihan po dito mga mahihirap na naaapi dahil sa pamumuno ng mga Romano at pati ang pamumuno ng mga leader ng reliyon. Sila yung mas lalong naging kaawa-awa. Kaya gusto nilang makalaya rito. Nag-rebellion sila. Kaya yun ang kasunduan na walang rebellion. Kaya ang Romano nilusog ang Jerusalem. Wala. O ano nangyari? Ano nang bunga ni Jesus? Yan. Ang bunga ni Jesus ay hindi nakita sa gusali. Hindi nakita sa isang lugar. Hindi nakita sa lungsod. Ang bunga ni Jesus, ang sinugong tagapagligtas, ang sinugong Mesiyas, ay nakita sa mga naniwala sa Kanya. Kaya kasama doon po yung mga Kristiyano sa Pilipos, yung ating ikalawang pagbasang narinig. No? Hindi binuo ni Jesus ang isang building. Hindi pinalaya ni Jesus ang isang bansa, ang isang lugar. Ang binuo si Jesus ay una, ang binigay niya ng kalayaan, yung
puso ng mga tao, maging malaya sa likong pamumuhay, sa masamang gawain, sa makasariling hangarin, at mabuhay sa kanyang itinurong pag-ibig na kanyang pinag-alayan ng buhay hanggang sa krus. Nang tinuro ni Jesus, yun ang pinakita ni Jesus, pinadama niya yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng kaningningang ibibigay ng Diyos. Kaya sa ating ikalang pagbasa, ano po yung narinig natin? Si Pablo tuwang-tuwa sa mga Kristiyano sa Pilipos. Galak na galak siya. No? Alam niyo po si Pablo, siya po yung nangaral sa maraming panig na kinikilala ng daigdig noon sa Mediterranean area, mga bansa po doon. No? At isa po yung Pilipos, iba po ay Colosas, Thessalonica, Efeso, yung Corinto, yan. Nangaral po siya dyan. At ipinakaltang mabuting balita. Pero yung beloved niyang komunidad ng mga Kristiyano, yung Pilipos. Kung babasahin niyo po talaga yung Pilipos, napaka-sweet po ng mga words ni Pablo sa kanila. No? Ito nga po, tuwang-tuwa ako sa inyo. Kayo ang kagalakan. Bakit? Kasi ang mga taga-Pilipos, hindi lang nila tinanggap ang mga pahayag tungkol kay Jesus ni Pablo, kundi tinanggap nila ang buong puso sa buhay nila at ipinakalat pa nila sa iba. Pinalaganap pa nila sa iya. Katuwang-tuwa sila. Si Pablo sa kanila. No? At nakita ni Pablo kung paano ang mga tao ito ginagawa ang mga mabubuting gawa na pinasimulan sa kanilang Diyos. Nakikita ng maraming tao kung anong kabuti yung mga Kristiyano rito. At kung paano sila nagkakabigkis sa pamumuhay sa Espiritu ni Jesus, Espiritu ng pag-ibig at malasakit ni Jesus. Kaya buhay na buhay yung komunidad, yung isang sambayan ng Kristiyano na nabubuhay sa Espiritu ni Kristo. Yung po yung binuo ni Kristo. Yung pamayan ng Kristiyano. Yung sambayan ng mga tao. Binuo dahil iisang Espiritu niyang binigay, iisang buhay ng Diyos ang binigay, iisang pag-ibig ang pinaranas sa kanila at kanilang tinanggap. Kaya, yun po yung sinasabi talagang kapayapaang bunga ng katuwiran, ang katuwiran ng Diyos na pinakita kay Jesus. Kaya ang bilin sa kanila ni Pablo, hindi ba lang panalangin sa kanila ni Pablo, at parang bilin na rin po sa kanila ni Pablo, kung pinakinggan yung maiging kanginan. Sabi ni Pablo, ito yung panalangin ko para sa inyo, mag-ibayo pa ang inyong pag-ibig. Yan. Pag-ibayo pa, lalo pang mas maging masigla, maalam ang inyong pag-ibig. No? Pangalawa, sabi niya, mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. No? Dahil sinangkapan ng pagkakilala at malawak na pagkaunawa. So silang nabukas ang isip at puso sa Diyos at sa pahayag na mabuting balita ni Kristo. Sana ay talagang lagi nilang kikilalanin at hahanapin ang pinakamatuwid, ang pinakamabuti, ang pinakatama, ang pinakamaganda, yung talagang galing sa Diyos. Para ito yung magiging gabay nila sa pamumuhay nila araw-araw. At talo mag-alab ang kanilang pag-ibig. At kung ito'y mangyari, matatagpuan sila ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik na malinis, walang kapintasan, puspos ng kagandahan ang kanilang kalooban. Yes, sabi. At dahil doon, sa kanilang pamumuhay, dinarangal nila ang Diyos. Pinapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Nang padalangin ni Pablo sa mga Kristiyanong nabigkis bilang kanyang bayan. At yun din po ang dapat nating ginagawa bilang sambayan ng Diyos. Tuwing tayo po nagsisimba at nagtitipon sa araw ng linggo, ano po yung ating ginagawa? Nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay ayon sa itinuro ng Panginoon araw-araw nating sinasabuhay ang kanyang magandang aral para namang bunga nito na kabutihan. Yun ang ating iniaalay sa misa sa inyong tinapay at alak. Di ba? Kaya tayo tumatayo. Naipaliwanag ko minsan niya sa inyo yung ating pag-aalay tinapay at alak na tumatayo tayo sa gisang na ating pamumuhay sa pag-ibig, pamumuhay sa matuwid, sa tama, sa mabuti, pamumuhay na malinis, walang kapintasan, at para pabanalin ni Jesus at ihandog sa Diyos sa banal na Eucharistia. Sa gayon, tuwing tayo po'y nagdiriwan ng banal na misa,
bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, di ba? Di ba bago tayo magkomunyon pagkatapos ng Ama namin, ano pong dasal ng pare? Ang dasal ng pare? Iadya mo kami sa lahat ng masama, etc. etc. Habang samantalang aming pinananabikan ang muling pagbabalik, di ba? Linggo-linggo po yan, sinasabi natin yan. Sabi ng pari, para sa ating lahat, samantalang aming pinananabikan ng pagbabalik, Panginoong Kristo. Dahil magsasalo-salo kami yan sa banal na komunyon na kung saan nakapaloob ang pamumuhay namin walang kapintasan, puno ng pag-ibig. Yun po yun. Kaya kung gagawin po natin yun, magiging katulad tayo ni Juan Bautista na inihayag, nararito ang paghahari ng Diyos, darating ang Panginoon, ituwid ang landasin sa pamumuhay nating matuwid. Yun po yung ating ginagawa. Yun po yung paalyaya sa atin ng Diyos ngayong panahon ng Adbyento. Naghahanda tayo para sa Pasko, para gunit tayo ng unang pagdating ni Jesus. Naghahanda rin tayo sa pagdating ni Jesus sa wakas ng panahon. Kaya mamuhay tayo ayos na sabi ni Pablo. Pinapanalangin ni Pablo na sana itong mga nagsisimba sa gathering of prayer kayo sana ay maging tunay kong kasiyahan, mag-alab pa sa pag-ibig, no? Laging hanapin ang pinakamabuti at tama. Laging mabuhay na walang kapintasan, no? Pag ginawa po natin yun, handa tayong lagi sa pagbabalik ng Panginoon. Pag ginagawa po natin talaga atin ang nakagawian, habit na natin. Pag kinanong kayo uli, gusto nyo na bang dumating si Jesus? Now na, hindi na kayo nadalawang isip. Kasi alam nyo na mas maganda yon. Ito yung last na kwento. Tsagaan nyo na lang. Nadistino po sa Santa Cruz. Meron po nakilalang babae doon, no? Ay maganda po yung kwento niya. Itago natin ang kanyang pangalan sa kanya, ang pagkatao sa pangalan pong Ate Ningning. Buhay po kasi siya, no? Si Ate Ningning po, mababa lang po ang pinag-aralan. Sinulat ko para yung detalye malaman nyo. Hindi nakatapos ng high school. May asawa at mga anak. Buong lugod niya silang pinaglingkuran. Kahit pinakasalan niya ang asawa niya, hindi dahil mahal niya, kundi dahil nanakawan lamang siya ng halik. Ewan ko nagawa niya. Kasi si Ate Ningning, nililigawan siya ng asawa niya. Noon, uso po yung akit sa bahay ng nililigawan, di ba? Noong dumang panahon, nag-brown out. Hinalikan siya nung nanliligaw sa kanya. Akala niya mabubuntis siya. Kaya sabi niya, dapat makasalan siya. O, di kita kasalan. Kahit hindi naman talaga mahal. Dahil lang nanakawan ng halik. Gayun pa man, kahit ganun ang sitwasyon, pinaglingkuran niya yung kanyang mga asawa at mga anak. No? Talagang ginagawa niyang lahat. Pero paglipas ng 15 taon, puno ng sobrang kabutihan ng kanyang asawa. Sa kanya, talagang pinag-asawa talagang mahal na mahal siya, no? Pinagtsagaan siya kahit pinapakita niya, hindi naman talaga niya nakawan ko ng halikan ganyan, no? After 15 years, nasabi na rin niya na, mahal din kita. After 15 years, pinakuha niya sa akin yun, no? Pero masipag itong si Ate Ningning, no? Sa lahat ng gawaing bahay. Madaling araw pa lamang po, pinagluluto niya ng asawa niya mga anak. Pinaghahanda na rin po niya ng baon yung asawa niya kasi magsasaka para dali sa bukid para sa tanghalian, sa merienda. At para madagdagan, tapos ginagawa yung paglalaba, paglilinis ng bahay, ginagawa niya na po lahat yun. Madaling araw pa lamang, alas 4 pa lang ng umaga. No? At para madagdagan ang kanyang panggas sa bahay, kung sa kita ng asawa, pag umaga, nagtitinda sa palengke. Pag uwi sa gabi, nagbabalik siya ng pandesal para kumita siya sa bawat balot ng pandesal. Sa pagitan ng pagtitinda sa palengke at pagbabalik ng pandesal, nagbo-volunteer po siyang catechist sa parokya. Volunteer po, walang sweldo, no? Nagtuturo sa public school, no? At later on, simple lamang po buhay niya. Nangungupahan lang ng saka yung asawa niya, hindi sariling lupa, no? Pero sa awa ng Diyos, sa sipag at sagaan ng mag-asawa, yung lahat ng mga anak professional na po. At maganda na pong buhay. At pero higit sa lahat, si Ate Ningning, matibay pong panalig sa Diyos. Kaya nga siya volunteer catechist, no? At hindi lang po sa volunteer catechist, naging leader pa siya ng kanilang kapilya. At naging, nung po gawin namin po yung pagkatayo ng kapitbahayang Kristiyano, na dinevelop po namin yun.
tawag naman yung munting sambayang Christian, naging leader puro siya, taguyod yun. Later on, nila sa tumulong na maparami yung munting sambayang Christian sa bari nila, lumipat pa sa kabilang bari, tinulungan niya. Hanggang makilala nga siya ng ating diocese, Social Action Center. At siya nga ay naging board of trustees ng Social Action Center ng diocese. Ito po yung sentrong nagpapalaga ng tulong para sa kapwa. No? Kaya ginagawa ng magbuo ng kooperatiba at yun din po pagbubuo ng munting sambayan ng Kristiyano ginagawa po na tumutulong po siya doon. Magaling po, no? At minsan nga po, naihayag silang mag-asawa na model family ng diocese. Ano po yun, no? So, ito po, simpleng tao lang. Pero, mahasabi mong nabubuhay na talagang puno-puno ng pag-ibig. Mabubuhay talagang hinahanap lagi ang matuwid, umangat na umat ang kanyang paglilingkod. At masabi mong marahil, walang kapintahan sa buhay. Wala. Kaya, pwede po yun. At yung pong something like that, ang sinasabi sa atin ni Pablo, sana po may sa buhay natin. Lagi po tayong naghihintay sa magbalik ng Panginoon, no? Sabi natin lagi, kung tayo ay maunang Kristiyano, Maranatha, Panginoon, magbalik ka na, no? Ito yung awit ng mga Kristiyano. No? At dahil handa ka, ikaw ay gaya ng sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Nag-aalon sa pag-ibig, laging ginagawa at ginagawa pinakamatuwid, laging nabubuhay sa nawalang kapintasan. Tumayo po tayong lahat. Tayo po natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko sa Kristong iisang anak ng Diyos. Ang nating lahat, nagkatawang tao sa ng Espiritu Santo, pinanganak sa Mariang Bahay. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ng dilim. Naglaso na ng mga yumao. Nang may katlong araw ng buhay na maguli, umakyat sa langit, na anulok sa kanan Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ganun walang parilito at hukom sa buhay ng mga kainatao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa pangalawa kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga kainatao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, bumalik tayo sa Diyos Ama upang tayo kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista at ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas ng Panginoon. Kung pagpapakumba tayong dumalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang pagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad. Habang malugod namin kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahari kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin ng walang Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng Yambay. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, nawa yung pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Taas sa Diyos inyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi kinahiyang mamuhay ng mahirap upang kaugnayan namin sa iyo. Kung mapakisamahan niya kaming matabag, siya naging hinay pa sa amin upang maitampo niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagating, ang pagkisama niya ay puspos ang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilan.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinaban, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mga kaloob na ito na aming ilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo na iyong anak at aming Panginoong Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Siya na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkit sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabigan. Kaya bilang pasalamat kay aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahayag ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipangipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magkasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa na kami magkamit na iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan naglalakbay sa lupa, kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Bartolome, ng lahat ng mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan at mga itinawag mo at tinipon sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa na iyong kalingningang walang mali sapagkat aming mahisilay na iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang pinagdaraan mo at kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating Diyos Ama sa langit, sama-sama tayong dumanangin.
Iniling namin o aming amang Diyos na kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw pagkapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon away lagi sumayin. At sumayin. Bigay ka ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, magpalinaniyang sa Kanya ay tumanggang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama naming pagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong wala na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga lilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So yung pong ating sound system ng choir, may nagpipirito. Naghahanap yata ng kapalit. Alam ko po, bumili po kami sa parokya at St. James sa Lazada, Hayes at Tatak. Mga 4,000, less than 4,000. Kaya baka kung meron kong magandang kalooban niya at nagpapala ng Diyos, kung may magtutulong-tulong, para naman po makatanta yung choir ng maayos, no? At marinig niyo po yung kanta nila, maganda naman, no? Para matutuloy tayo kumanta lahat, no? Mga less than 4,000 po, may dalawang microphone na kasama. Meron pa siyang Bluetooth. Pagka gagamit kayo ng pwede po yun, no? Pagkatapos po ng misa, gusto pong makausap yung mga lectors, tsaka yung po mga altar servers, no? After Mass, balik kayo dito sa lupa. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayong lahat, mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong laging handa sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.